mga katakaw-takot. Kung mayroong bumabagabag sa iyo, may mga nakakahilakbot kayong karanasan, i-share na yan. Huwag suluhin. Huwag sarilihin, baka atakehin ka sa puso. Halika kwentuhan tayo sa gitna ng dilim. Baybayin natin ang nakakapanindig balahibo mong experience. Masarap ang kwentuhan habang tayo ay humaharurot sa takot, lalo pa kung hawak ko ang manibela ng lagim. Send na yung mga nakakasindak na stories ninyo sa takawtakotedyi@mail.com. Magandang gabi. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Chubbs. Isa po ako sa mga avid fan at silent viewer niyo. Sana po magustuhan niyo ang aking karanasan sa aking pinag-OJT-han. Isa sa mga rotation namin bilang intern ang mag-OJT sa isang psychiatric facility hospital na kinontrata ng school upang magsilbing training ground sa aming mga estudyante pa lamang at magkaroon kami ng sapat na kaalaman at idea sa papasukin naming field kapag kami ay graduate. Ang school namin ay nakakontrata sa isang mga kilalang psychiatric hospital sa NCR. Ito ay sikat sapagkat naalagaan ang mga pasyente dito at natututukan sila di gaya sa ibang facility at hospital. So ayun na nga nangyari. 3 kaming magkaklase ang magkakasama sa nasabing psychiatric facility. Unang araw namin ay orientation at nagkaroon na rin kami ng chance na makita ang mga pasyente at makita ang mga ginagawa ng aming kasamang interns galing sa ibang school. Sinabi rin ng head namin ang mga hindi dapat gawin, mga hindi dapat sabihin sa pasyente, lalo na ang pag-iingat dahil maraming beses na di umano nasaksak ng pasyente ang dating interns at ilang mga nagtatrabaho dito dahil sa kapabayaan sa gamit. Mabilis kaming nakapag-adjust nila Fredo at Mengay sa ginagawa sa hospital dahil kaparehas lang naman ito ng ginagawa namin sa ibang mga hospital na pinag-odhan namin. Si Fredo at Mengay ay ang aking mga kaklase na kasama sa hospital, hindi nila tunay na pangalan. Nung pangatlong linggo namin ay nagkaroon kami ng tsansa na interviewin ang isa sa mga pinakamatagal na pasyente sa hospital. Siya ay si Ate Chay. Bago kami magkaroon ng tsansa na interviewin siya ay binigyan kami ng head namin sa kung anong rason kung bakit siya nasa facility at ano ang mga salitang dapat hindi banggitin sa kanya habang ini-interview siya. At binalaan din kami na bigla-biglang nagbabago ang kanyang personalidad. Dumating na ang oras na pinakahihintay namin. Ako ang naatasan sa pag-interview sa kanyang silid dahil siya ay nasa katinuan pa at kakainom lang ng gamot ni Ate Chay, samantalang sina Fredo at Mengay ay taga-masid lamang at nagsusulat sa kanilang obserbasyon sa pasyente. Since nabawal magdala ng kahit anong panulat ay dapat kong masaulo lahat ng mga tanong ko kay Ate Chay. Pumasok ako sa kwarto niya at agad naman ako ngumiti at binati siya. Ang kanyang tugon ay pangkaraniwan lamang, hindi mo akalain na may sakit sa pag-iisip. Maganda hapon po Ate Chay, yan ang bungad ko sa kanya. Tumungo lang siya habang nakangiti. Kinamusta ko siya kung ano ang pakiramdam niya ngayon. Ang sabi niya ay ayos naman kaso hindi daw naging maganda ang pakiramdam niya nung pumasok ako. Naagad kong ikinakaba, umabot na sa 3 minuto ang aming pag-uusap at habang tumatagal ay palakas ng palakas ang kanyang sagot sa mga tanong ko. Hindi ko ito pinahalata sa kanya dahil mas lalo silang maglalakas loob na gawin yon kapag nakaramdam ako ng takot. Ngunit ang sumunod na sagot niya ay hindi ko kinaya. Ano po ang rason kung bakit kayo nandito sa hospital Ate Chay? Mahinahon kong tanong habang siya ay nakaupo sa kanyang kama at nakaharap naman ako sa kanya at nakaupo sa monoblock chair. Dahil sa kanya, sabay turo kay Mengay na nasa labas lamang at nagmamasid sa amin at agad naman akong lumingon sa likod para kumpirmahin kung sino ang itinuro niya na alam ko'y isa sa mga aking pinagsisihan na desisyon ko sa aking buhay.
Pagtalikod ko kay Mengay at Fredo, ay tila nakapikit sila na di umano'y takot na takot sa nakita nila. Unti-unti akong lumingon kay Ate Chay. Nasaksihan ko si Ate Chay na halos nakadikit na sa mukha ko ang mukha niya, na lalaki ang mga mata, buhaghag ang buhok at nakangisi. Takot na takot ako sa aking nakita, na aking ikinatumba sa aking upuan. Nag-ala boses lalaki si Ate Chay at nagsambit ng mga salitang Latin. Umatras ako ng paunti-unti habang nakaupo sa sahig at nakakuha ng tiempo na makatayo. Habang tinitignan ko siya ay nakikita kong naglalaway siya. Bago ko man mahawkan ang doorknob agad niyang sinabi ng pasigaw na lumayas kay dito mahina kang nilalang. Halos mawasak ang dibdib ko sa lakas ng boses niya na naghahalong lalaki at babae. Agad naman akong nakalabas ng kanyang silid at dumating ang ibang mga staff ng hospital upang umagapay sa akin. Nang silipin nila sa bintana si Ate Chay agad naman itong kumaway nang nakangiti sa kanila na tila ba ay walang nangyari, pero ang kinagulat ng lahat ay ang pagkindat niya sa akin na may pagnisi na agad ko namang kinahimatay. Nagising na lamang ako na nakahiga sa puting kama at pinapaypayan na ako ni Mengay ng papel na ginamit niya sa pagsulat kanina at si Fredo naman ay nakatalikod tila may kausap sa cellphone niya. Ford. Gising na si Chubbs, humarap sa akin si Fredo na tila ba'y nabunutan ng tinik. Agad naman binanggit ni Fredo na maam gising na po Chubbs. At maya-maya naman ay dumating ang head at kasama ang supervisor ng DEP na kinabibilangan namin sa hospital. Magaan ang kanilang salubong sa akin. Kinamusta nila ang pakiramdam ko na sinagot ko naman ng okay na po ako. Kahit deep inside, takot na takot pa din ako na halata naman sa mukha ko. Nagtinginan si Sir Ching, supervisor, at Maam Go, DEP head, na tila ba'y nagbigay hudyat sa kanila para magsimulang magkwento sa pasyente. Napagalaman namin na si Mingo ang aming nakita kanina ika-negatibo 6 sa katauhan ni Ate Chay, na kung saan ito daw ay may kakayahang malaman ang iniisip ng tao at magboses lalaki. Kaming tatlo ay natakot sa narinig namin dahil si Ate Chay ay ang aming subject patient, pasyente na kailangan namin pagtuunan ng pansin at alamin ang history niya at mag-conduct ng iba't ibang mga test. Sa madaling salita, kailangan namin matapos ang report sa kanya para kami ay makagraduate. Ano pa kaya ang ibang katauhan ni Ate Chay? Yan ang nasa isip namin tatlo. Share ko lang sa inyo ang experience ko habang tinatahak ang daang Marcos Highway sa Benguet ng madaling araw. Hindi ito gaanong nakakatakot pero sa katulad kong di pa nakaranas ng kababalaghan ay talagang nakakapangilabot. Di ako magaling magkwento pero sana maintindihan nyo. February 14, mga bandang 1:00 ng madaling araw, pauwi kami ng boyfriend ko ng Pampanga galing Bagyo. Di kami pamilyar sa Bagyo kaya naka-Waze lang kami. Sakay kami ng isang Civic na dinadrive ng boyfriend ko. Dumaan kami ng Cannon Road pauwi pero sa kasamaang palad ay sarado pala ito hanggang Friday daw kaya napilitan kaming bumalik ayaw kasi namin magtiplex. Mahal yung toll fee kaya nagtitipid sa gasto sa Baguio. Napilitan tuloy kaming dumaan ng Marcos Highway. Nung una smooth ang biyahe namin. Nothing weird, puro truck na malalaki ang nakasabay namin. Hanggang sa may van sa unahan namin, makikita mong luma na siya, madumi at tinted, nag-overtake si BF Kese para may makasabay kami sa napakadilim na daan na yon. Nanahimik ako kasi iba ang pakiramdam ko sa van na yon. Pag kasi may dadaan na sasakyan ay bibilisan niya at pag kami na lang ay babagal siya na parang nananadya. Kaya nang makakuha ng tiyempo ay nag-overtake na yung boyfriend ko at binatak niya na yung Civic niya para maungusan ang van. After nun sinabi na niya sa akin na iba ang kutob niya sa van.
Nagulat ako, parehas pala kami ng iniisip, pero diyan ang nakakatakot sa aking naranasan. Dahil nga nag-overtake kami mga 1 oras kalahati na kami paikot-ikot, tansya ko ay mga 2 AM na dahil mga alas 3 na kami nakarating ng Tarlac. Dahil nga nag-overtake yung BF ko, wala na kaming kasabay na sasakyan, di na namin natanaw yung van. Sobrang tahimik namin, sounds lang namin ang ingay. Biglang nag-init yung tenga ko pati mata ko at tumaas yung balahibo ko. Di ako makatingin sa likod pero nakasarado yung bintana at bigla na lang may malamig akong nararamdaman sa likod ko na parang dumampi sa ulo ko. Naiiyak na ako at di ako makapagsalita. Ang bigat-bigat ng pakiramdam namin sa lugar na yon. Dumaan din naman kami ng Cannon Road ng 3 AM noong February 13, pero di naman mabigat ang pakiramdam namin. Wala man akong nakita, ngunit ramdam ko talaga na parang may kasama kami. Di ako matatakutin dahil di pa ako nakaka-experience ng ganito ka-eerie. Sinabi ko sa BF ko ang lahat ng naranasan at nararamdaman ko nung time na yon, pero di siya naniwala kahit kita ko din sa mukha niya yung takot. Ayaw niya lang siguro na pareho kaming matakot. After noon ay niyaya ko muna siyang maglugaw sa Mabalacat para makapagpagpag kami. Yun na lang ang naisip kong solusyon para gumaan ang pakiramdam ko. Baka sakali na hiwalayan kami ng kung anumang elemento o multo na nakisabay sa car namin sa Marcos Highway. Salamat po sa pakikinig sa kwento ko. Madaling araw noon, nakatira kami sa 2nd palapag dahil sa ground floor ay tindahan at bodega namin. Early ninitis nang mangyari ito, first year college ako. Nasa ibaba din ang comfort room at bathroom namin, kaya kailangan kong bumaba noong naihi na ako ng time na yon. Matapos akong makapag-CR, biglang nag-ring ang telepono namin sa baba. Gusto ko sanang dedmahin para makaakyat na agad ako, kaso malakas ang tunog ng ring ng mga telepono noon, wala pa namang pampahina ng volume at baka magising ang nanay ko at pagalitan ako dahil di ko sinagot ang phone, inasa baba na ako. Hello, sabi ko pag-angat ng phone. Mag-isa ka ba? Tanong ng kabilang linya. Opo, sabi ko. Sino ba to? Ako ang tiyuhin mo, sabi niya. Sino pong tiyuhin? Sabay bigla na lang binaba ng kausap ko ang phone. Kinilabutan ako dahil matagal nang patay ang nag-iisang uncle ko.